Network Entertainment. May mga ibang empleyado, ang ginagawa, pinag-iinitan nila yung tinetrain nila. Hindi nila tinuturuan. Yes, may Kasi, mga ganon. Iniisip nila, mas malaki sweldo nito sa akin eh. Parang pinersonal nila kagad. Huwag ganon. Hindi niya kasalanan na binigyan siya or inoferan ng mas malaking sweldo. Oo. Ano yung mga factors ba na nakikita ng mga managers? Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. My co-host is Zardelos Reyes, CRSP. Hello, Zar. Hello. Hi, Stanley. Hello. Hi, everyone. Medyo busy tayo ngayon sa Suplado Motors, di ba? Pero nakaka-record pa rin tayo. Yes. Diba? Yun ang importante. Because ang important rin, we go back to our roots. Which is underpaid. Yeah, which diba? is underpaid. Ito mga episodes na gagawin natin is babasahin natin yung mga pinadalang tanong ng ating listeners. Mga Immortal. Thank you for sending your messages, your letters, your confessions. Really appreciate it. Oo. At syempre, etong mga Immortal natin, nagme-message sa Facebook page natin, sa Instagram. So please promote our social media accounts. So please follow us, connect with us on our social media channels. That would be Facebook, Instagram, TikTok, and to follow na yung YouTube. So it's at The Underpaid Podcast. And then please follow our social media accounts. Mine is Zardelos Reyes 1 on LinkedIn. And then please follow me on my personal or my career social media channels. And that would be my other office, PH. While Stanley Chi, well, it's at Stanley Chi. Please follow him. It's also on all social media channels. And please follow Suplado Motors. Yes, Suplado Motors on all social media platforms. Yes. And ako, Stanley Chi. We're very active ngayon sa Suplado Motors. We've been reviewing cars, yung mga bagong releases. And sa mga Immortal na may mga sariling sasakyan, may mga questions kayo about motoring, doon yung ilalagay sa Suplado Motors. At saka also those who are interested in social media work, it's a good channel to observe. Kasi like for example, 'di ba, it's been 2 to 3 days. Within that period, mga 40,000 ang followers namin sa Facebook, for example. Tapos ngayon, 45,500. And counting. So maraming salamat. Mamayang gabi, mamaya. Mga baka mga 46,000, 47,000. So, I'm practicing it. I'm practicing social media through Suplado Motors. So, overall, it's been doing effective great. Effective, Yeah. no? So, sa mga Immortal dyan, Mondays and Thursdays tayo sa Spotify. May new episode, 6 a.m. pa lang, nag-upload na tayo. So, eto, ang ating sulat. Ang title niya, Ako ang Ginawang Trainer. Simulan na natin. Dear Underpaid Podcast, may bagong empleyado kaming dumating at ako ang pinatoka para mag-train sa kanya. Ilang buwan ko siyang tinuruan hanggang matutunan niya ang lahat ng ginagawa ko. Noong isang araw, nalaman kong mas mataas pala ang sweldo niya kaysa sa akin. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis. Ako ang nagturo pero parang ako pa ang naiwan sa likod. From teacher na underpaid. Grabe. Ano yung initial advice mo sa kanya, Stanley? Ay, nako. Alam nyo, may mga companies na ganyan ang ginagawa. I blame the HR manager and the immediate supervisor kung bakit nagkakaganyan. Kasi, bakit nagkakaalaman ng sweldo? Hindi dapat pinag-uusapan yung sweldo. Very private yan. Ngayon, kung kayo mga Immortal, binigyan ng payslip, huwag nyo naman iniiwan kung saan-saan yung sweldo ninyo. Diba? And eto very common na nangyayari, may bagong empleyado, ititrain ng old employee, tapos magkakaalaman ng sweldo. So syempre, sasama loob nung nagtitrain kasi nga, mas matagal siya doon.
loyalty and sa mga skills, sa benefits, 'di ba? Dapat siya yung mauna, no? Biglang may bagong pasok itong si fresh grad. Siguro mas magaling tawaran, Negotiate. Yeah. negotiate, 'di ba? Ay nagkakaalaman. So sa mga fresh grad naman, pag tinanong kayo ng mga dating empleyado kung magkano sweldo ninyo, wag niyo naman sasabihin. Hindi lahat ng nasa opisina kaibigan niyo. 'Di ba? Diyan nagsisimula yung mga tampuhan and sa old employees, alam kong masakit ito. Ikaw magte-train, tas later on, baka ikaw pa yung papalitan. Mm-mm. Ikaw yung papalitan. Mawawalan ka ng trabaho, kukunin nyo mas mura. Mas makit pa dyan. Ikaw na nga nag-train, tas nalaman mo, mas malaki pa sweldo. Oo. Diba? Masakit. Kung sa akin nangyari yon, I would ask the HR manager. Oo. I would ask nicely. Even the immediate supervisor, I would really ask nicely na, Sir, pasensya na. Pero, hindi ko sinasadyang makita yung payslip ni ganito, employee, na pinapatrain nyo sa akin. Yeah, that's true. Ako yung mentor niya, pero bakit mas malaki yung sweldo niya sa akin? Mm-mm. Hindi ko ginustong malaman yung sweldo niya, kaya lang nakita ko. Yeah. Diba? Hindi ko pag-iinitan yung tinitrain na bagong hire. Hindi niya kasalanan yun. Kasi, pareho kayo aplikante, pareho kayo empleyado Magtanong ka, kung magtatampo ka doon sa immediate supervisor, sa HR, kung sino man ang nag-hire sa kanya. Now, ano yung gagawin? Can we rework on my contract or my financial na yung sweldo ko? Pwede ba nating ayusin? Iangat nyo ng konti para naman hindi yung mas malaki sweldo sa akin ng tinitrain ko. Oo. You can say it nicely. Ngayon, pag hindi ka pinagbigyan, that's one of the signs na dapat lumipat na sa kabilang kumpanya. The company doesn't value you. Oo. That much. Diba? Tama. I agree with that you should schedule a compensation discussion with your manager. But before you do that, be prepared with market rates, 'di ba? Mag-research ka muna. Magkano ba ang rates dun sa current role ko? Kasi sometimes nangyayari yan because market rates have increased. So tumaas. Since ikaw matagal ka na dyan sa company, most probably, hindi nila na-align yung market rates, yung current market rates to sa sweldo mo. So, I agree that it would be best to schedule a compensation discussion para at least you would be able to close the gap, di ba? And then, tama rin sinabi ni Stanley, if the company or your manager can't close the gap, then yeah, maybe it would be best to look for other opportunities. If that's the case. I mean, if you feel that it's really unfair, because sometimes some people, they're okay with it Okay, mas mataas sweldo niya. But then if you're not okay with it, if you feel bad about it, if you feel that it's unfair, then it would be best to just move forward and go to another company or apply to other companies. May iba kasing may mga ibang empleyado ang ginagawa, pinag-iinitan nila yung tinitrain nila. Hindi nila tinuturuan. Yes, may Kasi, mga ganun. Iniisip nila, mas malaki sweldo nito sa akin Parang pinersonal nila kagad. Huwag ganun. Hindi niya kasalanan na binigyan siya or inoferan ng mas malaking sweldo. Oo. Ano yung mga factors ba na nakikita ng mga managers? Bakit mas malaki sweldo niya nung new hire? Oo. Diba? Pwede rin magkaiba yung budget. Kasi nangyayari yun, kunwari sa recruiting, di ba? Kunwari last year, ang budget sa employee or sa contractor namin is, let's just say $70 per hour. Actually, yun ang sweldo ng mga product designers. So, $70 per hour. Tapos, kunwari this year, may umalis, may nag-resign. Di maghahanap sila ng kapalit, maghahanap sila ng backfill. Yung backfill, ang rate niya, $80 per hour. So, ibig sabihin, may flexibility dun sa rate. Pwede tayo umakyat hanggang $80 per hour. So, budget is a big factor as well kung bakit nangyayari yun. Hindi lang yun. Kasi baka, alam mo, sa'yo, yung setting mo pang freelancer, pang yung mga nasa ibang bansa, yung kliyente.
Sabihin na natin dito nagtatrabaho yung setting dito sa halimbawa, Pilipinas. sa Oh. Pilipinas, medium scale na company ang nag-apply galing sa Big Four. Mm-mm. Yung background niya pa English, mayaman. Yeah. O di syempre, magaling yung mag-present ng sarili, magaling magbenta. Oo. Pagdadaan niya sa English na, well, I charge about ganitong amount, X amount. Yeah. Tapos gagamit siya ng mga words Oo, na malaking words creative para direction. magmukhang para Ganun. magmukhang matalino siya. Yeah. Meron pa siyang syempre kung taga Big Four yun, may confidence, sabi niya, sir, let me know kasi kung hindi pa kayo magbibigay ng offer sa akin next week, I'll just take the offer of another company. Mm-mm. May ganun eh. Ngayon naman, since nakita, Inglesero, sosyal, may itsura, mayaman, baka dapat bigyan ko ng ganitong budget. Kaya lang, since fresh grad, hindi pa niya alam kung anong ginagawa sa tunay na trabaho, Yeah. which is ginagawa na nung long-time employee, na sabi natin 5 years na siyang nandyan. Diba? Mas sanay na siya sa sistema. Oo. Or sabi natin, baka mas matagal pa siya sa kumpanya, mga 10-15 years, diba? Magkakaiba yung generation eh. Dati, mga Gen X, mga mas older pa, pag binigyan ka ng trabaho, masaya ka na. Hindi ka na manghihingi ng additional na sweldo. Oo. Ngayon kung taon-taon, 5 years na hindi ka pa na-increasean, wala lang, tahimik lang. Eto, Oo. syempre, yung mga mas bata, mas tinuruan na makipag-usap when you haggle and when you negotiate for a Oo. higher salary, may confidence, magaling mag-present, no? You mentioned about being in the Big Four, but more than the school, it's more about specialized skills, 'di ba? Baka mas may specialization tong new Pwedeng hire, ganun, for o yung example. kurso niya, yung pinag-aralan, di Hindi ba? hindi lang pinag-aralan, but you also mentioned about their communication skills. Maybe they're a better communicator. Maybe meron silang executive presence. Maybe, 'di ba? Ewan ko, ganun. You wouldn't know. So also look at the skills talaga, Oo. because they may be more skilled in certain areas. May mga ganong factors. Kaya sana wag sasamaan loob ninyo. Magtampo kayo dun sa supervisor, wag dun sa new hire. Hey, whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. Alam mo ba't nasabi ko rin yan? Oh, bakit? When I was starting sa advertising, I used to work in a small advertising agency. Hindi nga medium size yun eh. Small agency na all around kayo. So most of my office mates na nasa creative department, hindi sila fine arts graduate. Oo. Hindi sila galing sa Big Four. Oo. Sila yung tipong kinapakapa nila yung Photoshop, tapos araw-araw nilang ginagamit, kaya mabilis sila magtrabaho at marunong sila. Oo. Pero kung creativity-wise, hindi sila creative enough. Kasi ang pinapalayout sa kanila yung mga ads ng grocery. Talaga. So very very manual, yung parang lang, paulit-ulit. May product, may presyo, aalisin mo yung background ng produkto, 'di ba? So paulit-ulit. Pumasok ako. Nag-apply ako roon. Big Four, tapos fine arts graduate, advertising. Kumbaga, yung trabaho nila, pinag-aralan ko talaga. Oo. So nung, syempre, fresh grad ako, hindi kami sanay mag-computer nun. Mano-mano drawing namin, Oo. creativity-wise, hindi pa kami dahil hindi kami sanay mag-computer, hindi kami ganung kabilis magtrabaho. Ngayon yung manager, nagpaparinig. Sabi niya, alam mo si Mr. Tan kasi ang kinukuha niya hindi yung skills, ang inaano niya, yung background kung saan nag-aral, educational background, nagpaparinig. Talaga. Oo. Iniisip ko, hindi pa nagkakaalaman ng sweldo nito Hindi pa nagkakaalaman na.
tinetrain nila ako, bagong hire ako, hindi ko na maalam yung sistema doon, no? So, nagpaparinig sa akin. Tapos yung iba, pag nagtatanong ako, hindi ako tinuturuan. Gano'n. Nananadya talaga. No? Talagang, May insecurity. may May inggit. insecurity. oo. Tapos, di nung naramdaman kong ganyan, may isa nagtanong sa akin, magkano ang starting mo rito? Since alam ko nang gano'n ang ugali nila, in-exaggerate ko, binabaan ko yung sweldo. Kasi, Ayun. alam kong magkakatampuhan. Tama. Ganon. May mga So, ganun talaga. Sabi ko, ang sweldo ko lang, 7,000. Binaba mo talaga. Binabaan ko talaga. Grabe, parang tagal na nito. 7,000. 7,000, Nung ganyan. 1990. Early 2000 to. Five. Early 2000. Okay, early 2000. Fresh grad ako nun. Tapos sabi ko, 7,000. Kayo, magkano bang rito, yung starting nyo rito? Alam ko mas malaki sweldo niya. Sabi niya, parang ganun din. So, Talaga? gumanon lang. So, gumanon din. So, inisip ko, alam kong mas malaki sweldo niya. Mula nun, bumait na siya sa akin. Ganun? Grabe. Alam mo ba? Kasi, pag nagka-compare ng sweldo, Oo. alam ko na yan eh. Meron akong isang kumpanyang pinasukan dati. Hindi ako hindi ako nakilaro. Ang ginawa ko, sinabi ko totoong sweldo ko. May isa akong pinalitan doon, pa-resign na. Oo. Sabi niya, kinento niya sa iba, kung ganun daw ang sweldo niya pareho sa akin, sana hindi na siya magre-resign. Oo. Ganon. So medyo natuto ako doon sa experience na yon. Ako, meron rin akong ganyang experience. Pero on hourly rates kasi syempre nag-freelance ako. Contractual ako. So, merong isang guy, taga-Ukraine. Lead lang siya. Recruiting lead Ako, recruiting manager. Alam mo magkano ang sweldo ni recruiting lead? $60 per hour. Na-increasean pa siya ng 4%. So, umaabot siya ng $63 per hour. Umaabot siya ng $64 per hour. 66, ganon. So, mataas ang sweldo niya. Ako, syempre hindi ko nasasabihin kung magkano. But, ang laki ng difference ng rates namin. And mas marami pa akong ginagawa sa kanya. Tapos, yung mga engineering roles na ni-recruit ko or ng team ko, mas mahihirap. Siya, 3 lang. Front end, back end, at saka full stack. Tapos, ako, yung lahat ng technical jobs outside of those 3, team ko na gumagawa. So, mga Kubernetes engineer, mga data scientist, ganon. So, medyo mas mahirap yung recruiting na ginagawa ng team ko. At saka mas mahirap i-attain yung metrics. So, hindi naman ako umabot sa point na nireklamo ko siya. Alam ko sweldo niya, kasi nakikita ko, kasi manager ako eh. So, may manager, may manager permissions ako. So, nakikita ko talaga sweldo niya. Pero, hindi ko na pinaglaban. Yun lang. I mean, may mga tao like me, choice na lang na hindi ipaglaban. Although aware ako na mas malaki sweldo niya and aware ako na dapat magkapareho lang kami ng sweldo. Pero ang nilaban nila, there was one time na diniscuss ko siya. I was not saying na, taasan niyo yung rate ko. I was not saying that. The discussion was, so I saw yung rate niya. And then, I know that taga-Pilipinas ako, taga-Ukraine siya, pero yung cost of living ng Ukraine and Pilipinas, hindi naman masyadong malayo. Tapos pinaglalaban nila yung cost of living issue. Ngayon, naglabas ako ng data. Kasi naglabas ako ng cost of living data. Ito yung cost of living sa Pilipinas, ito yung cost of living sa Ukraine. So, gusto ko lang intindihan kung bakit merong gap dun sa rates. Ayun, pinaglalaban pa rin nila yung cost of living. So, it's a battle I don't want to engage in. Kaya, nag-decide na lang akong hindi ipaglaban na mag-align kami ng rate. Kasi okay lang naman sa akin, satisfied naman ako dun sa rate na binibigay nila sa akin. And actually, mas mas delikado nga yun, mas gano'n kataas yung rate niya eh. Kasi syempre, pag nagkatanggalan, ikaw yung unang siya mawawala. yung una, di ba? Hindi, actually, ang nangyari sa kanya, hindi siya tinanggal, nag-resign siya, or umalis na lang siya. Hindi kinaya yung trabaho. Hindi.
di ba may Ukraine war? Drinaft siya. Okay. So, ganun nangyari sa kanya. So anyway, ayun, hindi ko na pinaglaban. Although, tinaas pa rin naman nila rate ko, pero hindi kasing taas nun. Okay. Ito sa mga immortal na nakikinig, alam ko yung mga ibang employees burara, nakikita yung sweldo, nakikita yung payslip, or minsan napunta kayo sa accounting department, nakatiwangwang yung Oo. nakabukas yung monitor, nandoon yung payroll, di ba? Look at your own risk. Maging chismoso ka at your own risk. Kasi baka mamaya, makita mo yung sweldo niya at hindi ka matuwa. Dapat, pag sinilip mo yung sweldo ng kaopisina mo, kung ano man ang sweldo niya, quiet ka na. Tatanggapin mo kung ano yun. Kasalanan mo yan, sinilip mo yung sweldo eh. Di ba? Kumbaga, silip at your own risk, chismis at your own risk, kasi baka mamaya, makita yung sweldo ni ganitong office mate. Sobrang laki. Mas malaki sa sweldo mo, magtatampo ka. Bakit yung sweldo mo ganyan? Hindi nila kasalanan yan. Kasalanan mo yan, sinilip mo yung payslip eh. Ako, I Diba? believe in salary transparency. Dapat meron. As long as may positive outcome. Pero Dito, if it hindi. will breed jealousy, if it will breed discussions na very negative, then it's not something that I support. But I think tama lang naman na maging transparent sa salary. As long as, yun nga, meron Sana kang ganun. strategy Oo. after that. So, anong gagawin ko? Do I feel this is unfair? Then I talk to the manager. Do I feel na I have to work on my skills more? Then work on yourself, di ba? So, ganun. Pero pag magbe-breed lang siya ng inggit, I think it's better not to see or not to be too transparent about the salary. Very sensitive issue to pagdating sa sweldo. Hindi ito cultural or ganyan na baka masyadong sensitive. Hindi yung ganun. Kahit anong lahi mo, pag nakita mong mas malaki sweldo sa nung isa, mainggit ka. Sasama loob mo. So, be more private pagdating dyan. Hindi dapat pinag-uusapan. Kasi, alam mo, marami tayong experience ng ganyan na nagsabihan ng sweldo. Tapos dating friends, hindi na sila friends ngayon. Sinasabotahe yung trabaho, hindi tutulungan. Ang dami ko ng experience, yung nagkaalaman ng sweldo, biglang nagkatampuhan. O nagtrabaho ko sa ibang bansa. May kaopisina akong Pilipino. Nagkakumpera ng sweldo. Akala ko pareho sweldo namin. Pareho kaming Pilipino. Pareho kaming hiner. Mas malaki sweldo ko sa kanya. Talaga? Mas malaki sweldo ko sa kanya. No, Hindi ko marami alam. akong nakita na mas malaki talaga sweldo. Hindi ko alam na mas malaki sweldo ko sa kanya by a few thousands lang naman. After that, nagbago ugali niya. Hindi na siya naging mabait sa akin. Pag may tinatanong ako, hindi na ako tutulungan, hindi na ako tuturuan. Parang masama loob niya. Ganon. Kasi, the reason why mas malaki sweldo ko sa kanya is because of the work experience, educational background. Ganon. Ang trabaho ko sa advertising, art director, creative director. Ang trabaho niya sa supplier, yung taga-print yung mga it's very different. Very mababa different yung scope. niya. Oo. So, kumbaga, iintindihin nyo rin. Ako may nakita naman akong kaopisina na mas malaki sweldo niya sa akin. Tanggap ko. Kasi because of his work experience, because of his background, tanggap ko yun. Hindi ako nagreklamo. Wala. Magka-posisyon kami, mas malaki sweldo niya. Iisipin ninyo, the bigger the salary, baka mas kailangan ng kaopisina ninyo. Either malayo yung bahay, pang transpo, may pinag-aaral. Mas skilled sila. Mas skilled. Baga, isipin nyo na lang, ibibigay naman sa'yo kung deserve mo eh. So kung naghingi ka at pinagbigyan ka, talagang deserve mo yun. Ngayon, kung hindi ka pinagbigyan sa salary increase, so makabilang kumpanya ka na. Oo, tama. Yun. Okay. So sana may napulot kayo sa episode na to. All you have to do is message us sa Facebook, sa Instagram, sa mga personal social media accounts namin. Subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and Apple Podcasts. Click lang palagi ng like tsaka yung
rate our podcast. Sana mataas. Leave a comment. Okay? Nababasa namin lahat yan. So there you have it. For Zardos Reyes, I'm your host, Stanley Chi, and this is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.